magandang tanghali po sa ating lahat. And once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po North, South, East, and West Corner. And to our viewers nationwide, worldwide, magandang tanghali as you enjoy your physical lunch. Enjoy this bunch of spiritual lunch na meron po tayo sa tanghali po na ito. And today is November 1, A1, mga kapatid. A1 ng Nobyembre. Magandang umaga or tanghali sa ating lahat. And pambira, ako'y magbilang-bilang na tayo. Mabilis na naman matapos ang buwan na ito. At papalipasin lang natin ang isang matinding event. Ang buwan ng kagitingan na ito. And later on, ay talaga naman ay mapapansin natin Disyembre na. Kaya matindi mga kaganapan mga kapatid. Kaya patuloy tayo magsubaybay at lumago sa mga programa natin. Biyernes! Usapan Tatay, TBL Fridays mga kapatid. Kamusta ang bawat isa sa inyo mga fathers, mga husbands? Usapan natin to. Magkita-kita tayo sa comment section. Walang pasok ngayon mga kapatid. Yan. Kaya siyempre sa mga nagtatrabaho, ay maaaring nasa trabaho kayo, pero kung kayo ay wala sa trabaho nyo, nasa tahanan, join us in the comment section para patuloy tayong lumago dito. Of course, with me are my co-hosts, Sir Rudy and Sir Noel. Magandang tanghali, Sir Rudy. Magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid. At syempre sa lahat ng mga viewers natin, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng area na nakatutok sa atin. Lalong-lalo na sa lahat ng mga tatay. Break tayo ngayon, mga kapatid. Maluwang at maraming oras po tayo, mga kapatid. Kaya huwag po kayong mawawala para sa tanghaling ito sapagkat may pagpapala po tayong tatanggapin. Magandang tanghali sa aming area, Makati Central Family, at syempre sa aking asawa at sa aking mga anak. Yes, Sir Noel. Amen. Isang mapagpalang tanghalian muli sa bawat isa po sa atin. At salamat sa Panginoon na sa unang araw ng buwan ng Nobyembre ay nagkasama-sama tayo sa programang ito. Amen. At salamat sa Panginoon na mayroon po tayong programang ganito para makatulong sa bawat isa po sa atin bilang isang leader ng tahanan kung paano natin may taguyod yung ating pag-handle ng ating pamilya. At nalalaman naman natin na ang responsibilidad natin ay hindi basta-basta, kung kaya kailangan natin ang salita ng Diyos upang matulungan tayo. Binabati ko po ang aming area, ang West Bank family, ng isang magandang tanghali. And of course, yung aking may bahay, si Sister Cynthia, at aming dalawang anak, si Pauline at Tricia. Magandang tanghali po sa inyo. At ipasa po natin ang link. Amen. Para na sa wala po tayong dahilan ngayon. Ngayon po ay holiday. Yeah. Napakaluwag ng kalsada, walang tao sa labas. Kaya At magandang panahon. maganda ang panahon talaga. Umaraw pero may hangin. Umaraw. Kaya nga talagang ang espiritu na lang natin ang ating that's pobre right. problemahin. Ngunit salamat sa Panginoon, naririto tayo upang tayo ay magtulungan para sa ikakaluwalhati ng ating Panginoon. Magandang tanghali po. And of course, shout out Daniel Isaac, and of course sa aking asawa, Ma'am Yang, and ang talagang lehitimong ama lang ngayon ay si Utol, Brother Maki. Congratulations ulit sa iyo. Amen. And kanina pa-araw sila ni Baby Worms or the LG. At let's continue to pray dahil si Shobi na lang okay na yung bata nakadumi na Amen. yung bata kagabi pala, kahapon pa. Okay na. So, si Sister Marial na lang ang iniintay na mag-okay ang kanyang bowel movement. And they might be able to go home later. Yes. Gumingiti na raw yung baby. Gumingiti Gumingiti na. Sabi nga ni Pastor, ang pogi daw. Oh, at Sabi padali, babae yun. Oo nga, pinaalala ko. Tayo, babae. Babae. Yeah, anyways, again. And of course, di natin makakalimutan. Pastor Louie, happy birthday! Amen. Amen. And of course, yung Happy aming birthday. ang aming kapamilya sa West Bank family, si Ma'am Tina Trinidad, magandang Yes. maligayang kaarawan. And Yes. of course, yung kanilang wedding anniversary. Bukas pa, di ba? New Year. Amen. Bukas yun. Kaya, Bukas pa yung wedding mas anniversary maganda, nila, Sir Roy. nag-a-advance na, baka Yes, pagpalain tayo. Yes, syempre. At malagisan yung ating bibig. Yes. Amen. Sigurado na yan mamaya, team prep. Yan, oo. Kung makakahabol ang ating mahal na pastor mamaya, sigurado mamaya. Amen. Anyways, again, again, it's always a great blessing
na may ganito po tayong programa. Kalahin niyo po, no? At again, sa pinag-uusapan natin ay atin din pong sisigundahan sa huling pagkakataon, maaari, no? Sa huling pagkakataon, ang communication, no? Sa aking ginamit din na talata doon sa Hebrews chapter 4 verse 29. Sabi ng Bible, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Alam mo, Sir Rudy, Amen. Sir Noel, Amen. kung saan ito bumabagsak, provoke not your children to wrath, but Yeah, bring that's them right. up Yes, in yes. the nurture and admonition of the Lord. Yeah. Yeah. You cannot practice the book of Ephesians chapter 6 verse 4 if you have a corrupt communication. Yes. Yeah, that's Alam mo, sa true. papel natin, mga kapatid, ng mga tatay at asawang lalaki, communication, dapat sa atin nagsisimula ang good communication. Amen. Kaya sa That's atin true. nagsisimula ang spiritual communication. Amen. Oh, don't get me wrong, brethren. Baka sabihin nyo, napaka-boring na baka kasi na gano'n. Pag sinabi natin spiritual communication, we are not talking about yung parang hindi kayo pwede magbiro sa pamilya Yeah, ninyo. Hindi amen. kayo pwede magkaroon ng kasiyahan. No. Spiritual communication is simply a communication driven by the principles of God's Word. Amen. At That's kung true. meron man napakalaga mag-i-start at na magsisimula ng biblical, spiritual communication sa loob ng pamilya, sa pagsasama ng mag-asawa, at bilang isang magulang, walang iba kundi ang tatay. Kaya nga dito, Sir Rudy, Sir Noel, hindi natin dito ini-encourage na Amen. patahimik ka lang. Amen. That's Hindi right. pwede natin gawing excuse dito na personality mo or yung pagiging tahimik. Yeah, that's Hindi right. pwede. Kailangan mo magsalita because you need to communicate. Because when you communicate, you educate. Yeah, amen. That's Kaya nga true. maganda yung sinabi dito, fathers, for the use of, which is good to the use of edifying. Yeah. That Amen. it may minister. Ito maganda dito sa Rudy. Okay? Yeah, amen. Pag sinabi natin pag sinabi natin that it may pag pinag-usapan natin dito, mga kapatid, yung salita po na edifying ay pinag-uusapan po natin dito yung building. Okay? Kumbaga, para kang para kang arkitekto dito na kung saan nagbi-build ka when you're edifying, you're building a Amen. structure. And bilang isang ama ng tahanan, leader ng tahanan, that's the greatest thing about edification. Amen. You see, you are just like an architect na yung communication mo naman ang iyong gagamitin para makapagpatayo ka. Yun, amen. Amen. You see, makapag-establish ka ng isang matibay na structure. Kaya nga, it's very important that you communicate to your family. Amen. Yes. Bakit? Because when you communicate to your family, you are building, you are edifying the structure of your family, of your marriage, of your children. You see? Amen. Kaya nga, hindi pa pwede corrupt communication. Hindi pa pwede na hindi ka corrupt communication is simply a compromised communication. Yeah. Para hindi kayo Amen. mahirapan. What is a corrupt communication? Any communication that is corrupted by the world. Yeah, amen. Any communication that is compromised by the world is a corrupt communication. You That's see? true. Kaya nga sabi ko kanina hindi pwede hindi ka magsalita. Yeah, Yeah, amen. You see? That's Hindi true. pwede na hindi ka magsalita. Hindi pwede na hindi ka basta-basta magsasalita na makikita mo, mga kapatid, no? Hindi pwede na hindi ka magsasalita. Like for example, hindi ka, tahimik ka lang sa bahay. Mhm. Hindi ka walang naranigan. Oh, anak, kamusta yun? Napakinggan mo salita ng Diyos. Yeah? Oh, Yeah. yeah, that's true. Napaka-importante Amen. yun sa That's Rudy. right. Amen. It's very important, brethren. Again, ulit ko, napakahalaga niyan sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Kaya nga, for the use of edifying, bakit edifying? Tingnan niyo po, ito maganda dito sa Rudy. Sir Noel, tuloy natin. That it may, which is good to use of edifying, building a structure, that it may minister, that it may bring forth grace. Ano yan talking about? Wow. Divine influence. Amen. You see, that it may bring forth divine influence unto the hearers. If the hearer is your wife, Yeah. if the hearer is your children, if you're going to use your communication to build the structure of your marriage, of Yeah. your family,
you are also bringing the divine influence to your hearers. Amen. At ang hearers natin, mga tatay, walang iba kundi ang ating pong mga anak at ang ating pong asawa. Amen. Kaya nga, pag nakikipag-communicate tayo, we should grow, we should mature, na hindi tayo lagi pabulyaw, hindi Yeah, tayo amen. lagi pasiga, hindi tayo lagi, walang mabibuild sa ganun, mga kapatid. That's Diba? true. Amen. Hindi, walang mabibuild sa kanyang bagay. Sir Rudy, baka may gusto ka ba may dagdag sa bagay po na yan? Amen. Alam mo, ito pagdating sa communication ay napakahalaga nito pagdating sa pamilya. Sapagkat tandaan natin na pagdating sa communication, ito ang siyang, sabi nga ni Sir Joe, ay ito yung nagbi-build ng divine influence. Ito, ibig sabihin, dinadala nito mga kapatid, yung pamilya natin into a strong relationship, mga kapatid. Amen. Mas pinatitibay ng pamilya natin, mga kapatid, yung ang ating pamilya pagdating po sa pagdi-deliver o pagkakaroon ng magandang komunikasyon sa isa't isa. Yeah, Sapagkat amen. sabi nga, kapag ikaw ay nakipag-usap sa iyong pamilya, see to it na ito dapat ay kapupulutan ng aral na siyang magpapatibay sa kanila. At kailangan ng iba yung pag-iingat pagdating sa bagay na ito. Pag-iingat kasi gagamitin mo yung wisdom ng Diyos na ibinigay sa iyo. Amen. Lagi natin tatandaan na ang komunikasyon ay nagdi-develop o nagbibigay ito ng strong relationship sa pamilya kung ang inyong usapan ay healthy. Yeah, that's Pero kung unhealthy ang usapan, mga kapatid, ibig sabihin, mag-uusap lamang ng mga bagay-bagay na paninisi, which is yun po ang nagiging breach ng pagkasira ng relasyon. true. Yeah. Bakit kamo? Kasi meron pong usapin na hindi na dapat pinag-uusapan, kundi dapat lagi nasa solusyon. Yun. Amen, mga kapatid? Kaya nga napakahalaga na bilang magulang o bilang tatay ay makitaan tayo ng maayos na pananalita o communication sa ating pamilya na siyang mag-i-encourage sa kanila upang mas maunawaan nila ang mga bagay-bagay. Yeah. Tandaan natin mga kapatid, na sabi nga ni Sir Jao, dapat tayo ay magsalita. Yeah, At kung amen. magsasalita tayo, syempre dapat yung maganda sa pandinig. Hindi po yung mga bagay-bagay na alam niyo yung natuturete yung tenga. Mhm. Ano po? Kasi dahilan sa hindi maayos mag-deliver ng salita. Yeah. Kaya nga sinasabi ko na kung magsasalita rin lang naman at makikipag-usap din lang naman, dapat healthy. Dapat yung nauunawaan o nai-encourage yung kausap, lalong-lalo na ang ating mga anak. Kaya nga mahalaga po yung communication eh. Kasi kung ikaw ay magdi-deliver ng isang salita at unhealthy ito, at sabi ko nga ang kadalasan nangyayari kaya unhealthy, kasi blaming, Brother Noel, ang Yeah, nangyayari. tama yun. Blaming. Yeah. Which is, in that case, sabi ko, hindi yan solusyon. Yeah. Kaya nga, ibigay mo yung tamang pakikipag-usap upang ma-challenge mo ang iyong pamilya. Mhm. Alam mo, dito, halimbawa, meron tayong mga anak na matigas ang ulo kung tawagin. Yeah. Halimbawa Suwain. na, oo, kasi malaki na, kinatok mo, magsisimba na, pero parang hindi niya alintana yung oras at eto, dadaanin kanya sa tulog at hindi talaga siya magsisimba. At mahirap gisingin yun, Ma- nagtutulog-tulugan. Yan, oo. Ano ang gagawin mo sa ganitong klase ng sitwasyon? Yeah. Okay? Dito po, mga kapatid, kung lalo't malaki na, Yeah. sabi nga nila, meron ng mga tatay na hindi na namamalo eh. Meron ng, alam mo yon na nagsawa na, o pagod na. Pagod na manakit, ayaw na mamalo, ayaw na magdisiplina Ayaw sa na kanyang anak. magsalita. Oo, ayaw na rin Kasi- magsalita. Kinapapaguran na rin. Takot, Oo. masaktan ang kandamdamin. Pinagsasawaan na rin. Tama. O dahil baka meron din yung tatay, baka pag hindi niya kayang dalhin yung kanyang emosyon, tumaas Yeah. ang kanyang dugo, Yeah. mismo siya atakihin sa sagot ng kanyang anak. Anak. Oo. Kaya ito po ang pinakamaganda solusyon sa ganitong bagay. Sa ganyang sitwasyon, mga kapatid, dito po papasok ang magandang pakikipag-usap. Sapagkat
ang komunikasyon po, ito ay nagtuturo upang mas maunawaan ng ating mga anak ang mga bagay na hindi pa niya nauunawaan. Yeah. O pagdating sa leadership, ipinakikita natin at ipinauunawa natin na tayo talaga ang tatay at dahilan sa ginagawa natin, kaya siya ganyan. Yeah. Amen. At kung nauunawaan niya yan, na tingnan mo anak, dahilan sa pagsunod ko sa Panginoon, pinagpapala ka at kaya ka ganyan, bunga yan ng pagpapala ng Panginoon sa atin. Yun. Dahil sinusunod ko ang Panginoon. Yeah. So, nauunawaan niya yung kalagayan niya bilang anak at dapat maunawaan niya rin ang kalagayan mo bilang tatay. Amen. At doon pa lang sa loob ng tahanan, sabi nga, kung araw ng linggo bukas at Sabado halimbawa ngayon, ay alam mo anak na magsisimba tayo. Yun. Sapagkat ito ang maganda at ito ang kaaya-aya sa Panginoon at dito ko kayo tinuturuan, ito ang maghuhubog ng buhay natin. Yes. So, Amen. Ngayon, kung nagiging mindful yan, nagkakaroon kaya nga may schedule na ibinibigay, alas 8 ang pananambahan natin, anak, kaya maaga pa, bago pa mag alas 8, alis na tayo. Mm. So in that case, hindi siya magpupuyat. At kung magpupuyat siya, see to it na magsisimba ka pa rin. Yeah. Oh. At kaya lalabanan mo yan. Ngayon, kung hindi rin lang naman susunod, anak, sino ba ang dapat na masunod? Yeah. Oh. Kung halimbawang ikaw ang tatayo bilang tatay sa pamilya natin, ito ba ang plano mo para sa akin, para sa atin? Kaya ipauunawa mo. Kaya nga mahalaga na healthy po ang pag-uusap. At sabi nga, mayroong mga bagay na hindi nabrasuhan kundi makukuha mo talaga sa magandang usapan. Yeah. Kung ganyan ang usapan, mga kapatid, mas maiintindihan po nila. Yeah. Sapagkat gabi pa lang o before pa ng linggo, kinausap mo na sila At walang maglalak ng pinto. Tama Kung yan. ngayon, totoo po yun. Tama yan. Ngayon, kung hindi, alisin mo yung lock. Yeah. Kung hindi masusunod yan, inalis ko yung lock. Bakit? Pag kinatok kita, di ko na papasok Totoo yan. Oh, hindi ka nagigising. May solusyon pa rin yan, Sir Meron pa. Rudy. Yeah. Magpa-duplicate ka. Oo, isa pa yan. Maraming paraan. Basta alisin mo yung mga ganong klaseng lock. Yeah. Kaya nga, sinasabi ko, kung nauunawaan nila yan, tatayo yan. Ngayon, kung manlalaban yan, alam nyo mga kapatid, ganyan Merong kasing bata na parang pakiramdam niya, may boses na siya sa loob ng tahanan. Lalo yan. Oo. Isa yan. Bunga yang kapatid ng hindi maliwanag na instruction at hindi niya naiintindihan ang talagang kalagayan ng buhay. Yeah. Kaya ipauunawa. Kasi ang mga anak natin pinapapag-aral natin. At bakit pagdating sa eskwelahan, makikita natin, nakikinig sila Yun. at sumusunod sila ayon sa instruction ng guro nila. Yeah. At O, may respeto pa yan. May respeto pa yan. Pag nagsalita yung May teacher. yes sir, may Yeah, yes ma'am pa oo. yan. Pero kung mapapansin ninyo, bakit sa loob ng tahanan, bakit mas mataas pa ang boses nila kaysa sa atin? Yun. Kung may ganyan kayong anak, i-check nyo kung ano ang pinag-aaralan yan. Yeah. At Amen. kung ano ang natututunan yan. Yeah. Baka nakakalimot siya kung ano ang kalagayan niya. Yeah. At hindi po yan problema ng eskwelahan. Sapagkat ang eskwelahan ay kailanman hindi po nagturo ng masama. Tama Problema po yan sa kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. yan. Yun. Ugali po ang pinaka-problema. Yeah. Dahil Amen. hindi niya ina-adapt o hindi niya ina-absorb ang turo ng Biblia o Yeah. ng turo ng salita ng Diyos. Yeah. Kaya sa ganong klaseng kalagayan, mga kapatid, iba yung pag-iingat at sabi ko nga, yung ganda ng iyong pagsasalita ay napakahalaga upang magkaroon ng strong relationship ang Yeah. iyong pamilya. Yeah. Alam mo, Kasi- Sir Rudy, Yes. batay rin ito sa karanasan natin. Sa tunay na buhay natin, bilang isang ama ng tahanan, leader ng pamilya, nagkakaroon lang tayo ng problema sa ating pakikipag-usap kapag may problema tayo di ba, Sir Yun. Rudy? Kailan ba tayo nagkakaroon ng hindi maayos na pag-uusap sa loob ng tahanan? Unang-una, kapag may pagsubok na dumarating. Oo. Kaya nga, napakaganda, Sir Rudy, yung talagang itinuturo ng ating mahal na pastor. Yun. Kaya nga, bago pa lang dumating ang mga bagay na ito, ay talagang tinuturuan na tayo mula sa pulpito kung ano ang nararapat nating gawin kapag may problemang kinaharap. At Oo. paano natin That's ito right.
haharapin. That's Yeah. right. Ano Amen. ang turo sa atin ng ating mahal na pastor? Of course, kami, even sa akin, pamilya, ay ina-apply ko ito na sabi ng ating mahal na pastor, umupo tayo at manalangin muna. Yeah. Paghihingi tayo ng gabay, tulong sa ating Panginoon. Na Yes. Right. Amen. ang banal na Espiritu ang siyang maggabay sa atin. Kasi kapag galit tayo, mga kapatid, kailan nagkakaroon ng problema sa komunikasyon? No? Kapag galit tayo eh. Oo. No, Driven ng emosyon eh. Yes, Yeah, Oh. pag tayo'y pinangunahan ng ating galit, mga kapwa ko ama ng tahanan, nandoon ang kaguluhan. At walang kaayusan, walang magandang resulta ng pag-uusap kapag may galit, paggalit ang nangingibabaw, Sir Rudy, Sir That's Jow. right. That's Kaya right. nga, napakapalad natin na talagang kinakailangan lang natin i-apply ang salita ng Diyos na wag natin bigyan ng kapighatian ang banal na espiritu kasi kapag yung galit na talaga yung nangunguna sa atin ay kung ano-ano na lang ang salita na lumalabas sa ating bibig at inaamin ko sa aking sarili, Sir Jow, Sir Rudy. Maraming pagkakataon na minsan hindi ko nababantayan ang aking sarili. Lalong-lalo na kapag ako'y galit. Oo. Na kung minsan hindi ko napapansin na dahil sa aking galit ay kung ano-ano yung mga salita na lumalabas sa aking bibig na kung saan wala namang katuturan. At minsan yung pa yung nagsasabi na ikakapahamak pa ng ating pamilya dahil sa salita na lumabas sa ating bibig. Kaya nga napakaganda na talagang ipaunawa natin. Ano ba talaga kapag tayo'y nangusap sa ating may bahay, no? Sa ating mga anak, no? Dapat maunawaan nila kung ano ang nais nating mangyari sa kanila. At kinakailangan nila na dapat sundin nila ito, lalong-lalo na kapag tayo ay nagsasalita at suportado ng Bible verse, di ba? Yeah. Pero minsan kasi, dahil nga sa, siyempre, lalaki tayo. Ako, personally, galing ako sa mundo ng armed forces eh. Alam mo naman sa militar eh, pag sinabi ng isang sundalo o kaya isang opisyal ang isang bagay na itan, ay kinakailangan matupad talaga. Pero sa loob ng ating tahanan, mga kapatid, kinakailangan talaga natin ipanalangin. Dahil, Yes. of course, hindi naman lagi sa lahat ng panahon, mga kapatid, ay laging tama tayo. At minsan talagang hindi nagkakaroon ng kontrahan talaga yan. Lalong-lalo na kapag may kumontra pa yung ating may bahay, Sir Rudy, di ba? Yeah. Amen. Alam ko na nangyayari ito sa loob din. Nararanasan mo rin, ano? Yeah, amen. Ang isang matinding kalaban natin diyan, mga kapatid. Kapag tayo'y nangusap at sumalungat, yung ating may bahay ay talaga magkakaroon ng kaguluhan yan. Lalong-lalo na kapag naririnig ng ating mga anak. Kaya nga dapat bilang isang ama ng tahanan, dapat titignan natin kung paano natin may ga-guide o Yeah. may direct yung ating katulad ng sinasabi mo, Sir Rudy, no? Oo. Yung kapag yung mga anak na natin ay ayaw nang sumunod, Oo. no? Kumbaga madali tayong mainis, no? Madali tayong mapagod. Kaya nga ang kataga niya, bayaan ko na lang kayo. Oo. Bahala kayo sa buhay Yeah. nyo. Kaya yan ang minsan na kataga na ating lumalabas sa ating mga bibig, Oo. no? At papahintulutan na lang natin yung ating mga anak na gumawa ng kanilang sariling desisyon. Bagamat alam naman natin na pag sila'y gumawa ng desisyon, ay mapapahamak sila. Oo, Kaya nga mali. huwag tayong magsawa na ipaliwanag sa kanila ang mga bagay-bagay na nais nating mangyari upang sa ganon ay hindi mapahamak yung ating pamilya. Tunay nga, mga kapatid, na napakahirap na mag-lead ng isang pamilya kapag yung nais ng isang leader ay hindi nasusunod. Kaya nga, katulong natin, mga kapatid, ang ating simbahan. Yeah. Katulong natin. Ang dami. Amen. Alam niyo po, hindi naman sa ako ay may perpektong pamilya, pero bilang isang ama ng tahanan, hindi po issue sa amin yung lalong-lalo na yung pagpunta sa simbahan. Bakit? Kasi pinapaunawa ko sa kanila, sa aking mga anak, na kinakailangan natin ang salita ng Diyos. Yeah. Dahil yung salita ng Diyos ang siyang nag-aayos ng ating buhay.
Hindi Amen. yung salita nasa labas, no? Minsan nga magtataka ka katulad nga ng sinasabi ni Sir Rudy. Pag ibang tao ang kumausap sa ating mga anak, yung paggalang talaga ay naroroon. Oo. Talagang po, Yeah. opo, Opo. yes sir, Opo, yes yeah. ma'am. Pero kapag tayo mga ama ng tahanan, ang nangusap sa kanila, ay talagang mararamdaman mo yung kanilang pagsuway. So Mhm. ano po ang dapat natin gawin? Paupuin natin. Yeah. Paupuin Amen. natin yung ating anak, no? Kausapin natin. At minsan kasi hindi kasi natin pinapangunahan kasi tayo ng ating emosyon. Yeah. Hindi Mm. tayo Yan. hindi nangunguna yung prinsipyo ng salita ng Diyos, mga Yan. kapatid. At sabi nga ng ating mahal na pastor, kailan pa natin didisiplinahin yung ating mga anak? Kapag sila ay malalaki na at tayo ay mahina na at may edad na, mga kapatid. Aba, alam mo, sa bahay, no? Ito si Rudy, ang aking mga anak. Tahasan kong sinasabi sa aking mga anak na kapag ayaw nyong sumunod sa akin, Mhm. maluwag ang pinto. Yan. Malaya kayo, bitbitin nyo ang inyong gamit, lumayas kayo sa bahay ko, at mamuhay kayo ng sarili nyo. No? Ay talagang kung iba ang makakarinig, Sir Jow, sa mga bagay na yan, ay talagang sasabihin siguro, Napakasama mo, ama. anong klaseng tatay ito? Oo. Di ba? Yan ang Anong klaseng tatay ito? Pero yun naman ang katotohanan, mga kapatid. The implication kasi, Oo. brethren, is hindi pinapalayas. Yun. Oo. The implication is pinapakita sa kanya na ang kahalagahan na kung bakit kaya tayo nagsasama, sa anak ito kaya tayo nagsasama as a family at may tatay na nagsasalita Yeah. because yun yung inassign ng Diyos na dapat nasundin ng mga anak natin. Yun. Yeah. Amen. Okay? Ang ini-imply natin sa ganung klaseng ilustrasyon is that kung hindi ka rin naman magpapasakop, you see, mabuhay ka na ng sarili mo. Yun. Mm. You Tama see, yun. because there's no sense at all of living in a roof, in one roof, na may sarili kang mundo. Hindi ganun ang disenyo ng Diyos sa pamilya. Yan. Yan. Klaro Okay? yan. Klaro yan. Yan yung ipinapaliwanag natin ng isang tatay sa anak na dapat maunawaan na hindi implikasyon na basta na lang. Term kasi lang na naman natin yung pinapalayas eh. Mhm. Pero may iba tayong ibig sabihin, no? Yun. You see, na kaya dapat kailangan nating maipaliwanag. Kaya katulad sinasabi ni Sir Noel, yan yung ano eh. That's actually, yan yung pagiging blessing natin, pagiging Pilipino eh. Yeah. Matagal na natin yan nakaugalian Ugalian. ng Pilipinong kultura. Yeah. Na Amen. sinasabi palagi ng mga tatay, nakikita nyo yan sa mga drama-drama ng mga pag pinapakita yung unang panahon eh. O ayaw mo sumunod sa akin, lumayas ka. Maghanap ka ng ibang pamilya. Yun. Bakit? Because, alam mo kung iisipin mo, sasabihin nila, napakapangit ng mga salita na yun, kaya kailangan baguhin. Ang point dyan is this. Ini-emphasize doon, mga kapatid, ini-emphasize doon na merong itinalagang ruler sa loob ng tahanan. Yeah. Mhm. Okay? Yes. May itinalagang mangunguna, leader sa loob ng tahanan na siyang magsasalita. But of course, fathers, it doesn't give us the license din. Na yun ang sinasabi ni Sir Noel kanina. It Yan. doesn't give us the license din na magpadala ka rin sa emosyon mo na pagka hindi ka nasunod, ayaw mo sumunod, layas agad. Teka lang, pinaliwanag mo ba lahat? Yun. Yan. Yan. Hindi Yan. sinasabi ni Sir Noel na isang sabihan pag di sumunod, labas ka sa... Hindi, pinapaliwanag niya rin yan. Yeah. At tanong, pinapaliwanag mo ba? Yeah. You Yun. see, ang kailangan natin gawin is ipaliwanag. Yeah. You see, huwag kagad tayo dumating dun sa point na para tayo hurado na, okay, ay sumunod, pang! Kaso agad, hatol agad. Ipaliwanag mo muna because brethren, may mga pagkakamali ang mga anak natin na kailangan nilang matutunan in the light of God's Word. Yeah, Pero pag amen. nagpadala ka sa emosyon mo, wala kang ipapaliwanag na salita ng Diyos. Yeah. Amen. Yeah. Amen. Actually, ang nakakalimutan ng tatay pag nagpapaliwanag ay yung outcome. Yeah. Yun. Outcome. Tingnan ninyo, ang bata kaya hindi siya sumusunod agad-agad kasi hindi niya nakikita kung ano ang magiging resulta ng hindi niya pagsunod. Tama yan. At kung maipapakita ng isang magulang o ng tatay
na yung outcome na kapag ito ay ginawa natin at kapag ito ay sinunod mo, ito ang mangyayari. Yeah. Di po ba? Yeah. At kung hindi mo naman susundin ito naman din ang mangyayari. Yun. Kaya papipiliin natin, ano ba ang gusto mo, anak? Yan. Mangyari ito o ito ang kahinatnan. Kaya sa madaling salita, kung tayo'y makakapagpaliwanag sa kanila ng ganyang kagandang klase ng pagpapaliwanag, ako'y naniniwala na sila'y susunod. Totoo yan. Kasi tulad ng sabi ko, bakit sa iba sumusunod sila? Yeah. Bakit sa ilabas magagalang sila? Mm. Dahil merong silang sariling interes na gusto rin nilang makuha. Yun. Pero kung may papakita mo na kung ito ang magiging resulta dahil pamilya tayo, kapag ginawa mo ito, anak, gaganda ang buhay mo. Yun. Magiging ganito ang buhay mo. Magiging mas maayos pa tayo. Hindi lang ikaw, mismo buong pamilya natin ay magiging maayos. Yun. Pero kapag anak, kapag sinuway mo, papaluin ka ng Diyos. Yun. Mapapasama. Hindi mangyayari ang nais mo dahil hindi yan ang gusto at paraan ng Diyos para makuha mo ang bagay na nais mo. Yeah. Kundi, sabi nga, kapag naipakita natin yon, mauunawaan nila yon. Kaya nga gawin mo muna ang lahat ng bagay o maipaliwanag mo ang lahat ng bagay para nang sa ganun, maunawaan nila. Yun. Kaya tumitigas, kaya sinasabi natin, ang tigas ng ulo nito Yeah. Kasi may bagay siyang hindi nauunawaan. Yun. Pero kung nauunawaan naman niya, ako'y naman naniniwala, lalo na kung hindi naman siguro yan special, talagang susunod at susunod yan. Yeah. At lalo na kung daman niya yung pagmamalasakit natin Yun. bilang magulang, yung pagmamahal natin para sa ating anak, kung nararamdaman nila yan at nakikita natin nila kung paano tayo nagsisikap para sa kanila, doon pa lang kumbinsido na sila eh. Yun. Yeah. Kumbinsido na sila. Kaya nga, hindi po pwede, mga kapatid, na hindi tayo marunong makipag-usap. Yeah. At sabi nga dito sa talata na ginamit, ay kung magkakamali tayo rito, yung corrupt communication dito, mga kapatid, maliwanag dito na magdudulot ito ng hindi maganda eh. Yeah. Kaya nga iniiwasan natin na Mapahamak. mapahamak ang ating pamilya. Yeah. Amen. At tulad ng sabi ko, kung hindi rin tayo magiging maingat sa pananalita, baka sa halip na maunawaan niya, ay magdulot pa ito ng sama na, ng Kaya nga bitterness provoke sa kanya. sabi ko, idikit Mapuprovoke natin siya sa eh. children to wrath. Oo mapuprovoke pa siya. Dahil bunga nga nang hindi tayo maayos magpaliwanag o makipag-usap. Yeah. So yan ang pinakamaganda. At maging sa asawa natin eh. Totoo Yeah. yan. Kaya Goy, sabihin ko pala Yeah. sana Oo. eh. Sige, go ahead. Kaya yung asawa natin, makikita mo yung opinion niya ay kakaiba o nagbibigay agad siya ng opinion, bunga na hindi niya napag-iisipan Tama yan. at ibabanat niya sa atin yan. Ngayon, kung hindi rin natin maipapaliwanag sa kanya, Yun. kaya nagkakaroon ng salungat, Yeah. ng pagkakasalungat kasi hindi na ipapaliwanag. Kaya napakahalaga na yung outcome ipakita mo muna. Yeah. Ipakita mo. Yeah. Kaya nga, Sir Rudy, dyan pa rin papasok talaga yung Mm. sinasabi ng ating mahal na pastor na ipanalangin natin. Mm. Maupo tayo at manalangin. Yeah. Na hayaan natin na marinig ng ating may bahay at marinig ng ating mga anak kung ano ba ang ninanais natin na mangyari sa kanila. 'Di ba? Kaya nga, yun talagang napakaganda kahit sa ang anggulo. At bago tayo magsimula, manalangin, ipaliwanag, pagkatapos, manalangin pa rin. Oo. 'Di ba? Manalangin pa rin kasi kapag kahit saang anggulo ng buhay o maging sa trabaho natin, mga kapatid, wala tayong maayos sa communication. Kung walang maayos na communication, walang magandang accomplishment. Yeah. No? Oh. Kahit saang anggulo ng ating gawain, maging sa ating pamilya, sa ating trabaho, Oo. sa ating negosyo, kapag hindi maayos ang communication diyan, hindi naunawaan ng bawat isa yung layunin ng isang leader, no, para ma-attain yung success, ay talagang hindi talaga mangyayari yan. Kaya nga, sikapin natin, mga kapatid, na talagang ipaliwanag natin. Kaya nga, hindi tayo magkakamali ng ating mga desisyon kapag ginabayan tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Yeah. No? Sir Bro, Rudy. may napansin ako pagdating sa pamilya eh. Mhm. Bihira na sa pamilya
yung umupo sa isang lugar kung saan katulad nito na may table, Tama. may upuan na kung saan inilatag ang plano ng magulang para sa kanyang anak. Ay, wala na. Bihira na, bihira na. Bihira na yan. Kasi mostly ang mga bata ngayon, maging mga tatay nga't magulang sa cellphone na ngayon nakabase. Abala na rito. Oo, mga abala na. kapatid, oh. May kanya-kanyang mundo. Oo, may kanya-kanya na eh. Oo. Mayaman, Oh, mayaman ang oh. Pilipino ngayon. Oh, oh. pero Sa sir, isang tingnan- sala, oo. tatlong mundo eh. Isipin mo, mga tatay, napakahalaga ng paglalatag natin sa pamilya natin kung ano talaga ang plano natin para sa kanila. Yun. Okay? Sabi ko nga, Building tayo, oo, building. building Yeah. eh. Building the Totoo. structure. Kung wala po tayong magandang plano at hindi nila alam ang plano natin para sa kanila, ay hindi talaga nila tayo susuportahan o hindi. Yeah. Magiging pabigat sila kasi parang hihilain mo sila papunta rito eh. At saka magiging Oo. kaaway tayo. Magiging kaaway. Yeah, Totoo that's yan. right. Pero kung kinausap mo yan na ito ang plano Yun. ng ating pamilya. Ito ang gusto kong mangyari ito, sa'yo, anak. ito, yan, ganyan, Yeah. may ganyan. Yeah. Ay pambihira, walang papalag dyan, sigurado ko. Lalo na pagkakatapos nito pagkatapos ng buwan na ito, kukumustahin ng magulang ang Oo. kanyang mga anak. Ano na ang resulta, ano na anak? ang resulta, anak, sa Kumusta plano ka na? natin. Malapit na ba? Ma-meet natin yung Asan plano? na tayo? Oo. Yeah. Sana babanda Yeah. tayo? Tayo, Lumalago ba? Oo. Dapat ganun eh. Pero sabi ko nga, wala na. Bakit? Dahil ultimo, sa hapagkainan, pinahihintulutan natin yung cellphone. Tama 'yon. Yeah. Tama Sa 'yon. hapagkainan. Totoo yan. Alam nyo, isa talagang hadlang talaga sa paglago ng isang pamilya yung maling paggamit ng mga teknolohiya na kung saan talagang yun ang kita mo mga kapatid, hindi natin minsan nakakausap ang ating mga anak. Lalong-lalo na kapag may sariling kwarto na yan. Oo. No? Totoo, Brad. Oh, Sige. totoo yan. At Ano mo dyan? Latag mo dyan. sasabihin nila, ay nagre-review po ako. No? Hindi na natin nakakausap kumusta na ano na ang ginagawa mo sa ano na ginagawa mo sa eskwelahan, ano na anak, kumusta na mga ganon. Lalong-lalo na mga kapatid, kapag mayroon tayong pinag-aaral na kung saan hindi umuuwi sa ating tahanan. Naintindihan mo yung gusto ko sabihin? Sige, sir. Na yung ating pinag-aaral na anak ay tumitira sa ibang bahay. Aha. Halimbawa, nagdo-dorm. Ah. Nagdo-dorm. Yes, sir. Ay nako, napakalaking disgrasya mga kapatid. Kapag humiwalay talaga ang ating mga anak sa mata natin. Yeah. No? Katapos kung kailan lang natin makikita yung ating mga anak, kapag uuwi lang sila mga kapatid, Yeah. paghihingi na ng matrikula, Oo. tapos Allowance. allowance. Minsan nga, hindi pa uuwi yan, ipapa-GCash pa eh. Ah. No, di ba, Sir Rudy? Kasi yung teknolohiya talagang, minsan yan yung magpapahiwalay sa atin eh. Kaya, napakahalaga mga kapatid. Kasi kapag hindi natin ipinasunod kung ano ang nararapat, ay ito, dito sa salita ng Diyos, dito na talaga, kompleto na tayo eh. Ang kailangan na lang natin ay ipatupad at ipasunod sa ating anak. Kasi, mga kapatid, napakasakit sa isang leader ng tahanan kapag nakikita niya ang kanyang mga anak na hindi sumusunod sa kanya. Yes. Na kung saan, mga kapatid, doon natin ibinubuhos yung lakas natin, mga kapwa ko Yeah. ama ng tahanan. Yeah, amen. No? Yung lakas natin, yung oras natin, ibinubuhos natin, tapos makikita natin yung resulta o yung produkto sa Rudy, yeah. na yung ating pinag-aaral, hindi sumusunod sa atin. May sungay. Hindi natin mautusan. Hindi man lang makapagbigay ng kasiyahan sa atin. No? Hindi natin maisama sa church yung ating mga anak. Anong dahilan? Kasi nag-aaral yan eh. Saan ba nag-aaral yan? Minsan pinagmamalaki pa natin mga kapatid, yung ating mga anak na nag-aaral kung doon sa mga eskwelahan na kilala. Pero aanuhin mo ang karunungan ng sanglibutan kung yung mga anak naman natin na siyang ating pinagtutuunan ng lakas, pinagtutuunan ng oras, ay suwail naman, mga kapatid.
At tatatandaan nyo, isang malaking kabiguan Totoo. sa atin bilang isang ama ng tahanan kapag nakikita natin ang ating mga anak ay hindi sumusunod sa atin. That's right. Lalong-lalo na, maging ang ating asawa. Kasi minsan, kasama rin yan eh. Di ba? Ang ating mga anak talagang malapit sa ina. No? Malapit sa ina. Kaya nga, ito na lamang ang pag-asa natin, mga kapatid. Salita ng Diyos. Yeah. Kasi kung hindi tayo magiging matibay, mga kapatid, sa salita ng Diyos na ating naririnig sa pulpito, isang araw magsasawa ka eh. Bababayaan natin yung ating mga anak kasi hindi nila nauunawaan, hindi natin na ipapaliwanag ayon sa liwanag ng salita ng Diyos kung ano ang mga bagay na kanilang paroroonan kapag sila ay sumuway. Yeah. Kaya nga napakahalaga na talagang maging matibay tayo sa salita ng Diyos. Yeah. Ay mayroon nga mga tatay, ang laki na nga sana ng chance na lumago sa pananampalataya, makilala ang Diyos. Pero anong ginagawa? Nagsasawa. Kumbaga, binibigyan pa ng priority yung mga bagay na hindi makakatulong sa paglilid ng pamilya. Halimbawa, Sir Rudy, Yes. yung pagbihira sa ating mga ama ng tahanan na nagkakaroon ng ministry. No? Oh, yan. Oh, yan. Sige, Brad. Yun na lang nga Oo. sana. Yun, ito. Oh. Kasi kapag nasa ministry ka, mga kapatid, ay talagang yung ministry ang siya magpapaunawa sa'yo Yeah. na kinakailangan mo mahalin ang Panginoon. Oh, Kasi yun na lang Amen. ang pag-asa natin eh. Katulad yan, yung halimbawa, sa Bible School. Oh. Abay, isang malaking pribilehyo. Bihira sa mga ama ng tahanan Oo. ang nag-enroll sa Bible School. Amen. Kasi Yeah. ang kataga ng mga tatay, hindi naman ako magpapastor. Aha. Ay mga kapatid, hindi ka nga magpapastor, pero leader ka ng iyong Yeah. pamilya. Yeah. Hindi lang sa pagiging pastor mo magagamit ang salita ng Diyos. Magagamit mo yan sa loob mismo ng iyong tahanan. Yan. Ano ang Amen. mangyayari sa'yo, ama ng tahanan, kung babaklas ka sa salita ng Diyos at pagtutuunan mo ng pansin yung mga bagay na nakikita mo na ikasisira ng iyong pamilya. Yeah. No? Kasi hindi ako mag-enroll sa Bible School. Oo. Kasi maghahatid pa ako ng aking mga anak. Aha. Matanda na yan. Aha. Matanda na yan. May Yan. kakayanan na yan. Kaya na yan eh. Mamasahe. Pumunta sa eskwelahan. Umuwi sa iyong tahanan. Tama. Kaya nga napakahalaga na manalangin tayo eh. Bakit? Mahina ba ang Diyos natin para proteksyonan ng Diyos ang ating pamilya? Yan. Minsan kasi nagkukulang tayo sa pagtitiwala sa Diyos. Yung. Yeah. Na kung minsan That's nakikita natin That's na right. yung kakayanan natin bilang isang ama ng tahanan, yun yung seguridad ng ating pamilya. Aha. Kaya maraming mga tatay na ganyan eh. Kasi yung anak ko, Aha. kasi kinakailangan kong ganun eh. Kaya hindi mo na ako magjo-join sa security, hindi mo na ako magjo-join sa ASER ministry, hindi ako makapag-involve sa gawain, no? Hindi ko muna itutuloy ang aking pag-aaral ng sa PSS kasi yun nga, hindi nga nila naliintindihan yung buhay. Yeah. Alam niyo mga kapatid, sa edad natin na ito, marami na tayong karanasan. At yung karanasan natin mga kapatid, yun dapat yung naipapaliwanag natin sa ating mga anak at sa ating may bahay na makita nila yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Hindi sa sarili nating kakayanan mga kapatid. Yeah. Limitado ang ating kakayanan. Katulad yan, si Tricia, no? Oh. Abay, Sige. inabutan ng bagyo sa kanyang trabaho. Ay gusto niya na sunduin ko siya. Sunduin namin siya. No? Nung oras na yon. Oh, ano sinabi ko? Diyan ka lang, i-enjoy mo ang pag-i-stay mo diyan at manalangin ka. Kinakailangan ng ating mga anak, mga kapatid, na bigyan natin sila ng instruction for their safety at unang-una at higit sa lahat, makikita, i-introduce natin ang Diyos na siyang nagbibigay sa atin, nagbibigay ng protection at Yes. gabay. Amen. Mga kapatid, sino ba ang nagbibigay ng maayos na kinabukasan sa ating mga anak? Ikaw ba, tatay? Come on. Ikaw ba, tatay, ang nagbibigay? Dahil ba sa pag-aaral nila ay magkakaroon ka ng garantiya na magkakaroon sila ng maayos na Yan. buhay?
O, buksan natin ang ating kaisipan, mga kapatid. Ah. O, ano ang pinagmamalaki natin? Yung bahay natin? Yung salapi natin? Assurance ba yan na magbibigyan natin ng maayos na kinabukasan ng ating mga anak? Kung hindi natin i-introduce ang Diyos sa kanila, Yeah. Amen. na dapat mahalin nila ang Diyos. Ito ang salita ng Diyos, makipag-usap sila sa Diyos, no? At manalangin Right. sila. Alam niyo, nasaksihan ko, Sir Rudy, Yes, sir. kamakailan lang, pumunta kami nila pastor sa Laurel. Yeah, At yeah. nakita ko yung kalagayan, mga kapatid. Siyempre, alam mo naman, ang isang katangian na paniniwalaan ka na ikaw ay may kakayanan sa buhay kapag malaki Yeah. ang bahay mo. Yeah, kung Aha. ano yung Diba? meron kang material. Ano ang material na bagay meron ka sa kakakikilalanin ng tao na ikaw ay something. Pero sa atin, mga kapwa ko, ama ng tahanan, bilang mga anak ng Diyos, miyembro ng pamilya ng Diyos, hindi tayo dapat magkaroon ng priority sa ganyan. Yeah. Kaya nga, kinakailangan natin, i-introduce natin ang Diyos. Ito ang salita ng Diyos, mga kapatid, ng Bible. Yes. Kailan natin nakasama ang ating mga anak na nagbasa ng salita ng Diyos? Yan. No? Ito na yung perfect communication natin sa Panginoon Plus, Oh. sasamahan pa natin ng panalangin. Makikita rito, madadala pa natin. Nako, mga kapatid, kapag, mga kapwa ko, ama ng tahanan, kapag ang priority mo ay hindi priority, mapapahamak ka. Yeah. Pero kapag ang pinigyan mo ng priority, mga kapatid, ay salita ng Diyos, Yeah. gawain ng Panginoon, Yan. Amen. mga kapatid, sabi nga ng ating mahal na pastor, walang napahamak sa salita ng Diyos. Yeah. Maraming buhay ang naaayos sa salita ng Diyos. Kaya nga, wag kang basta-basta mag-give up. Yeah. Huwag ka kinakailangan mo leader. Kaya nga pinagtitibay tayo ng ating mahal na pastor kasi sabi nga rito kinakailangan mo maging matibay para hindi ka dadalhin ng iyong anak, para hindi ka kuhain yung oras mo ng iyong anak. Naranasan mo na ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay Amen. ikaw nga nagte-testify na dakila ang Diyos sa iyong buhay. Pero ngayon, ano ang ginawa mo? Humiwalay ka sa Diyos. Paano? Hindi ka nagpatuloy. Sino ang masaya? Pag tayo mga ama ng tahanan, malambot tayo sa ating pagdidesisyon, na madali tayong humiwalay sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, baka hindi mo nalalaman, tinatawanan tayo ng ating anak. At tinatawanan din tayo ng ating may That's bahay. right. Kaya nga, be strong in the Lord. Ano? At hindi natin hindi tayo, ang responsibilidad, mga kapatid, na inatang sa atin ng Diyos ay hindi natin makukuha sa edukasyon ng sanglibutang ito. Yeah. At hindi rin natin makukuha kung ano meron tayo. Kundi, mapagtatagumpayan natin ang mga bagay na ito sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Kaya nga, kinakailangan natin na talagang manindigan sa salita ng Diyos. Kasi, dapat marinig ng ating mga anak yan, mga Sir Rudy, Sir Joe, Yes. na Yeah. yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay ay talagang nagpapatuloy. Kaya, kung hindi kayo kakapit sa Diyos, ay talaga mapapahamak kayo. Yeah. Ay paliwanag natin, mga kapatid. Huwag tayong mapagod. Huwag tayo basta-basta magbabago ang ating kaisipan. Lalong-lalo na pagdating sa eternal na bagay, mga Yeah. kapatid. Kaya kinakailangan natin manindigan at manalangin. May problema, mga kapatid? Manalangin. Mike. Umupo. Tapos, Mike. pagkatapos manalangin, pagkatapos mag-usap-usap, kasi minsan yun ang kukulangan natin Tinuturo ito ng ating mahal na pastor Pagkatapos mag-usap-usap, tanungin mo, ano ang masasabi mo, anak? Ano ang masasabi mo, maganda kong asawa? Yeah. Diba? Walang kumustahan na wala. Diyan mo makikita yung communication talaga. Communication, Yeah. Ano, kasi minsan, ito, sabi ko nga, personally, nagsasalita ako sa aking buhay. Sa aking pamilya, sinasabi nila, lagi raw ako galit pag nagsalita. Lagi daw ako galit. Sabi ko, hindi ako galit. Ine-emphasize ko lang na ito ang gusto kong mangyari. At wag niyong isipin na ako ay galit. Dahil, yun yung nais kong mangyari sa inyo. At inaamin ko sa aking kung yun ang pananaw mo, patawarin mo ako. Pero, hihilingin natin sa Panginoon, ipapanalangin natin sa Panginoon na baguhin ng Panginoon ang aking pananalita upang hindi kayo ma-offend.
Oh, hindi kayo ma-offend. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi ako galit. Yan yung mga bagay na hindi kakulangan sa atin yung pagsalitain natin yung ating anak, pagsalitain natin yung ating may bahay, tapos siyempre bilang isang leader, magkaroon ka ng conclusion. Yeah. Ganito yan mga ganito yan ganito yan mga anak, ganito yan asawa ko. At ganito, ayon sa salita ng Diyos. Kasi pag sinabit mo na yung salita ng Diyos, final authority na yan Kaya nga sabi ko, para sa atin mga fathers, hindi mahirap. Alam nyo, hindi komplikado ang communication. Yes. In the home, in the family, in our marriage to our children, hindi complicated, hindi mahirap. There will be no excuse for us to communicate properly and biblically, spiritually. It's because salita ng Diyos ang gamit mo. Yeah, Amen. amen. You see? And ito naman yan, mga kapatid, hindi naman natin sinasabi na wala ka na ba sinabi kundi, yung paghugas mo ang sabi sa Bible. Hindi ganun yun. Hindi. Maling implikasyon yun, mga kapatid. Hindi yun ang tinuturo. Mag-stick tayo ito na lang, mag-stick tayo sa tinuturo ng pastor natin. Yun. You see? Mag-stick tayo sa tinuturo ng pastor natin dahil siya ang itinalaga ng Diyos para sa ating buong pamilya, para sa ating simbahan. You see? Yeah. Now, listen to this. Alam mo, Sir Rudy, naalala mo, noong nag-devotion tayo dalawa, doon pa sa second floor, noong nawala na internet. Oh, yes, sir. Okay. Kung maalala mo, devotion, nag-baptist lunch tayo. Communication ang usapan, walang excuse. Yes, Yeah. sir. Okay. Amen. Sabihin na natin, due to your very tight schedule on the working days, Mhm. hindi nyo magawa yung pagtitipon. Yeah. Amen. Okay. Pero doon nyo, that's the time, you can use the technology for the best, for the growth of your family. Yun. Amen. Magkaroon kayo ng GC. Yun. At sa GC ninyo, during lunchtime, tumawag kayo. Yan. Yeah. Magkaroon Amen. kayo ng video call. O anak, kamusta? Video call ha, hindi Ah. voice call. Yan. Video call, video Para call. makita mo kung ang anak mo talaga ay nasa eskwelahan Ah. at kasama ang tamang tao. Yun. Oh, Yeah. okay? Tama yan. Hindi kayo mag-video call. At saglit lang. Anak, kamusta? Hindi tayo Ah. nakapagsama kanina. Nag-pray ka ba? Oh, wow. Umalis ako kanina nauna ako sa iyo, nagpapahinga pa kayo. Or nauna ka sa akin. Kamusta? Kumain ka na ba? Di ba? Yung mga ganun ba? Sir Rudy, Sir Noel, di ba? Nawawala That's na kasi yung mga ganyan ngayon. Yeah. Yan yung communication because you're building something Yun nga eh. You're building the structure of your family. Ang masaklap nito, Sir Rajaw, Sir Rudy, ang daming GC yung ating mga anak at yung ating may bahay. Miyembro. Kahit tayo mga tatay. Pero, Kahit sa ating mga tatay. kahit sa ating mga tatay. May GC ka sa trabaho daming mo. GC, pero wala tayong GC sa ating pamilya. Yeah. Yan ang mahirap. Nakakalungkot mga kapatid. Mm. No? Alam niyo, walang excuses talaga when it comes to communication. Yun. At talagang Kami nila Pastor, Sir Noel kami nila Baki, meron kaming tinatawag may GC kami nila Mariel, Legacy Couple. yeah. Meron kaming GC tatlo ni Pastor rin sa Messenger, meron pa kami sa Viber. Wow. You see? So, you can, the technology can help. Yeah, Yeah. that's true. Amen. Katulad na lang yan, Sir Jow, si Pulin, 'di ba? Nasa malayong lugar, no? Si Tricia minsan nasa trabaho rin. Malayo din. Malayo rin. Minsan kami lang ni Sister Cynthia nasa bahay, Oy. nasa simbahan, Ay. 'di ba? Ano ang ginagawa namin? Chine-check namin yung ating mga anak kung sila ba ay Yeah. nakamonitor Oo. sa Google Meet. Programa. At kasi wala nang ibang kasiyahan sa akin mga kapatid bilang isang ama ng tahanan na nakikita ko ang aking mga anak na nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi yun na lamang ang problema, yun na lamang ang pag-asa nila na matuto rin sila na makipag-communicate sa Diyos. That's Na ano man ang nais nilang mangyari sa kanilang kinabukasan. Kaya lagi kong sinasabi sa kanila, hindi garantiya na kayo ay nagtapos sa pag-aaral ay magkaroon kayo na maayos na kinabukasan at maayos na pamilya. Ang tanging garantiya ko sa inyo ay yung magkaroon kayo ng maayos na relasyon sa Diyos dahil ang Diyos pa rin ang siya nagbibigay na maayos na kinabukasan. At wala nang kasiyahan sa amin ni Sister Cynthia kaya nga minsan nagkakandahaba ang leeg namin pag may service eh. Andiyan ba si Pulin? Andiyan ba si Sisilip Tricia? sa Sinisilip Sisilip namin. sa Google Meet. And during altar call mga kapatid, no? Ito ginagamit namin mga kapatid, oh. Itong cellphone na ito, Yeah. ginagamit namin. Binubuksan Yes. namin yung aming GC.
At sabay-sabay kaming humaharap sa Panginoon at humihingi ng gabay at tulong sa ating Panginoon Diyos. Yeah, Alam niyo mga amen. kapatid, walang kung tayo lang mga ama ng tahanan ay talagang mag-iisip lang kung papaano natin mahamon ang ating mga anak na magkaroon ng maayos at magandang relasyon sa Diyos, ay talagang walang imposible mga kapatid eh. Kasi ang mahirap dito mga kapatid, nagbibisi-bisihan tayo sa mga bagay na hindi naman na ikakalalago ng kanilang pananampalataya, ay talagang kapighatian ang iyong mararanasan. Kaya nga, habang may pag-asa pa mga kapatid, no, sikapin natin na makuha natin yung atensyon ng ating mga anak, ma-introduce natin ang Diyos sa kanilang buhay. No, wag natin minsan kasi pinag-uusapan natin na kinakailangan pagkatapos mo mag-aral anak, ay magpe-pray tayo na magkaroon ka ng hanap buhay, at kapag Nandun nagkaroon kagad ka eh. hanap buhay, ay talagang kumbaga yung basic na kinakailangan ng ating mga anak ay hindi natin yun ang ini-introduce natin. Yeah. No? Anong basic? Kilalanin nila ang Diyos sa kanilang That's buhay. right. Yeah. Kasi isang araw, magkakaroon sila ng pamilya yan. Kapag walang narinig sa atin na kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating buhay at sa ating pamilya, mga kapatid, lalaki ang ating mga anak na magtitiwala sila sa edukasyon nila at sa kanilang kakayanan. That's right. Magiging bandang huli na lang kapag na-corner na, nasa end point na, saka na lang sila tatawag sa Diyos. Yeah. Napakasakit mga kapatid. At sa palagay kaya natin, mga kapwa ko ama ng tahanan, matutuwa kaya ang Diyos, malulugod kaya ang Diyos kapag yan ang kalagayan natin That's right. sa loob ng ating tahanan. Tandaan That's natin, right. mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, Diyos ang nagtatag ng pamilya. Diyos ang nagbigay ng authority sa atin na pangunahan natin ang ating pamilya. Napakasakit kapag hindi natin inuna na introduce ang Diyos sa ating pamilya, na mas unahin pa natin na i-introduce yung mga temporal na bagay kaysa sa eternal na bagay. Yeah. Kaya walang bagay sa panahon nga natin ngayon mga kapatid hindi mahirap magpamilya. Yeah. Hindi mahirap manindigan bilang ama ng tahanan. Sapat na ang salita ng Diyos, mga kapatid. Sapat na yung ipinapangaral ng ating mahal na pastor. Dermosero, sabi nga dito ni Sir Ramon, katatapos lang naming video call sa GC na aking pamilya with Kuya Richmond. Yun Wow. sinasabi ko. Yan. Yeah. Navy, kasi nasa Navy si Richmond. Oo. Kambales. Oo. Ma- Walang ano eh. Matanong ito bro ha. Ito magandang iwanang katanungan ngayon sa ating mga tatay o sa ating bilang mga magulang. Mhm. Gaano nating kadalas nakakausap ang ating mga anak? Yun. Gaano kadalas nagkakaroon tayo ng komunikasyon at fellowship para sa kanila? Yun. Yeah. Kasi mapapansin natin, Yeah. lahat naman na-develop dahilan sa magandang komunikasyon. Yeah. Kahit saang anggulo. Nadidevelop ang pagkakaibigan dahilan sa magandang usapan. Yeah. Nadidevelop yung magandang relasyon dahil sa magandang usapan. That's Totoo right. yan. Napapansin natin yon. So, tanungin natin sarili natin, gaano naman kaya kadalas dating nakakausap pa ang ating pamilya? Yeah. Yun. At pagdating naman sa usapan, healthy kaya ang usapan? Yun. O baka naman galit o sisihan? Kaya dapat dito mga kapatid, kung paano natin na-establish o nakukumusta yung ating mga kaibigan, ganun din naman natin dapat nakukumusta rin yung ating pamilya. Yun. Kasi kung gaano mo kadalas nakakausap yung tao, makikita mo, mas nadidevelop yung relasyon mo sa kanya. Yun. Mas nararamdaman din ng kausap mo yung malasakit mo at pagpapahalaga mo sa kanya. Yun. Yeah. So walang pagkakaiba sa pakikipag-usap natin sa Panginoon. That's right. Yeah. Kasi kung madalang mong kausapin ang pamilya mo, Totoo yan. hindi po katakataka Oo. na madalang mo rin kausapin ang Panginoon. Yun. Yeah. Kaya Totoo totoo yan. po mga kapatid. Gaano ka kadalas makipag-usap sa Diyos? Gaano, totoo. Yeah. Kaya apektado Babagsak pa rin talaga sa komunikasyon. sa Diyos. Oo, Sa Diyos talaga. babagsak talaga Naalala mo, doon. pinag-usapan din natin doon noon, Sir Rudy. Wala doon si Sir Noel yun yung lagi natin sinasabi. Eto yan, bago tayo magwakas. Kung gusto nating kalaguan,
yung communication sa pamilya, Oo. sa ating asawa, sa ating mga anak, kalaguan muna natin yung communication natin sa Diyos. Yo. Tama Amen. yan. That's right. Yan ang pinaka Yeah. basic. Yeah, actually, Basic sir, yan ang Bible study ko. Shout out South Border Family. Alam nila yan. Sabi ko kahapon, isa sa mga pwede natin maging lapses para hindi lumago yung area natin. Sabi sa Book of Acts, they grow, na lumago sila when the Word of God increased. Yes. Nag-increase yung salita ng Diyos sa kanila, they were multiplied. No, they were greatly increased. See? Yeah. Hindi lang yun. Ang pinagpapatuloy, sabi ko doon sa Book of Acts, hindi lamang fellowship, hindi lamang breaking of bread, Yan. prayer. You see, malaki ang kinalaman yan, mga kapatid. Kaya. Lalo-lalo na sa ating mga tatay. That's Dapat, right. kung meron Amen. bang mas maraming panahon na nakikipag-usap sa Diyos, Yeah, amen. tayo yun, mga tatay. Hindi man tayo nakikita ng mga anak natin nakaluhod, nakabigit. Yeah. Pero sabi nga ni Pastor pag sinabi ng Bible na pray without ceasing, Yeah, amen. hindi mo pwedeng i-apply doon. Lalagi ka nakabigit. Without ceasing yun Yeah, amen. Walang tigil yun. Walang Yeah. humpay yun. Yeah. Hindi naman sa lahat ng oras, nagda-drive ka, pwede ka makausapin ng Panginoon. Alam mo, That's pumikit ka na nagda-drive ka. Amen. Ay, sige, subukan mo, Sir Noel, nagda-drive ka. Sa bunggo mo, pumikit ka. 6 feet below the ground ka. Yun. Yun ang sinasabi ko. You see, ibig sabihin, casually talk to God. Yeah, When amen. you're alone, when you Yeah. have time with yourself. You see, Yeah. kausapin natin ang Panginoon. Yeah. Napaka-importante yan. Kaya sabi ko, kalaguan natin, personally, Yun. ang communication natin sa Diyos. So that it will translate at magbunga sa communication natin sa asawa natin at sa mga anak natin. Yeah, amen. Final encouragement, Sir Noel. Yeah, kaya nga mga kapwa ko ama ng tahanan, huwag po natin baliwalain ang salita ng Diyos. Para magkaroon tayo ng maayos sa komunikasyon, unahin natin makipag-communicate sa Diyos. No? Ayusin natin, i-establish natin, katulad nga sinabi ko ni Sir Rudy kanina, kita nyo sa ating mga kaibigan, no? Talagang lagi nating kinakausap ang ating mga kaibigan para magkaroon ng kapanatagan ng kalooban, maging malapit ang kalooban ng isa't isa, di ba? Kaya kita mo kahit ang baliin naman natin sa panig ng Diyos, no? Gaano natin kadalas kausapin ng Diyos? Yeah. No? Amen. Gaano natin pinagkakatiwala ang ating buhay sa Diyos? Gayon din ang ating pamilya. Gaano yung pagtitiwala natin sa ating Diyos, gaano natin ibinibigay? Yeah. Baka Yes, that's right. kaya hindi tayo makapag-focus sa ministry o makapag-focus sa gawain ng Diyos dahil mas matibay yung ating paniniwala sa ating sariling kakayanan. Yeah. No? Sa ating trabaho, no? Sa ating kung ano meron tayo, no, mga kapatid, tatandaan natin, kapag walang Diyos sa ating buhay, walang kwenta ang lahat ng bagay na That's yan. right. Amen. Kaya para magkaroon tayo ng maayos na pamilya, mga kapatid, siya sa atin natin. Yeah. Isipin natin, pagbuni-munihan natin, ano ba ang aking pinagtutuunan ng pansin? Yeah. Ano ba ang umaagaw ng aking oras? Ano ang umaagaw ng aking panahon? Mga Yeah. kapatid, kapag walang kinalaman ang Panginoon dyan, walang kwenta yan. That's right. Walang kwenta yan, mga kapatid. Pero, katulad nga ng sinasabi ng ating mahal na pastor, lagi mong isasama ang Diyos. Anuman ang iyong ginagawa, That's right. anuman ang iyong plano, gawin mong partner ang Diyos. No? Walang bagay na mahirap sa Diyos. No? Lahat yan, magiging smooth, magiging maayos lahat yan kapag ipinagkakatiwala natin lagi That's sa right. Diyos. No, ang ating kakayanan, mga kapatid, darating ang panahon, manghihina tayo. Yeah. At talagang may mga bagay tayong gustong mangyari, pero ano na lamang ang ating magagawa? Luha na lang. Pagsisisi. Sasabihin natin, sana noon ko pa pinilit ang aking mga anak na isama ko sa bahay-sambahan upang Yeah. makapakinig sila ng salita ng Diyos. That's right. Kailan mangyayari yon? Kapag mahina na tayo. At Yeah. kapag sila'y malakas na. Kapag hindi natin mapasunod ang ating mga anak sa ngayon, mga kapatid,
Isipin mo, 5 years from now, kung hindi natin mapasunod, asaan ang ating mga anak? Gusto ba natin na mapapahiwalay ang ating pamilya sa Diyos? Yeah. Aba, napakasakit yan bilang isang leader ng tahanan. Tanging pananampalataya na lamang natin, mga kapatid, ang pinakamagandang maipapamana natin sa ating pamilya. At dapat yan ang makita ng ating mga anak. Kaya huwag kang babaklas. Huwag kang babaklas sa church. Huwag kang babaklas sa gawain That's ng right. Diyos. Kasi ito lamang ang mapagpapatibay sa atin bilang leader ng tahanan eh. That's right. Walang magaling na tatay, no? Dahil wala namang eskwelahan na magtuturo kung paano maging magaling na tatay. Di ba? Anong institusyon na lamang ang magtuturo sa atin? Ang makakasama natin? Church. Salita ng Diyos. Kaya, pag-isipan natin, mga kapatid, anong kinabukasan ang tatahakin ng ating mga anak? Yeah. Kapag malabnaw ang kanilang pananampalataya. That's right. Malabnaw ang pagtitiwalaan nila sa Diyos. Mangyayari yan, mga kapatid. Magiging malabnaw ang ating mga pamilya sa pananampalataya. Kapag tayo, mga leader ng tahanan, malabnaw din yung pagtitiwala natin sa Diyos. That's right. No? Kaya nga, kinakailangan natin ibigay ang buong pusong pagtitiwala sa Diyos. Yeah. No? Amen, amen. Bigay natin, mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, ibigay natin ang pagtitiwala natin sa Diyos. Bakit? Hindi natin alam ang bukas. Sino makakapagsabi sa atin na makakaabot pa tayo ng 2025? Eh kung hindi kalooban yan ng Panginoon, wala pa rin kwenta yan, mga kapatid. Ano ang may pagmamalaki mo bukas? Eh kung kukuhain na tayo ng Panginoon, ano na lamang ang matitira sa atin? Yung ginawa natin sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya mahalin natin ang church, mga kapatid. Yeah. Mahalin natin ang lingkod ng Diyos. At higit sa lahat, mahalin natin ang Diyos. Walang problemang walang solusyon. Lahat ng problema bilang isang ama ng tahanan, pamamaraan lamang yan ng Diyos para makilala natin ang Diyos. No? Hindi yan para bumaklas sa Diyos, kundi para lalo pa natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. No? Kaya yung problema na yan, pasalamatan natin yan. Kasi dahil yan ang huhubog sa atin at magpapatibay sa atin. May matigas tayong ulo, matigas na ulo ang ating mga anak, baka may nais ang Diyos na ipahiwatig sa iyo. No? Yeah. Kaya lagi tayong mananalangin, sikapin natin na lagi tayong makikipag-communicate sa Diyos. Humingi ng tulong upang sa ganon, sa loob ng ating tahanan, ay magkaroon tayo ng maayos na komunikasyon. And of course, magkaroon din na maayos na pananampalataya ang ating pamilya kapag tayo bilang ama ng tahanan ay nakitaan na matibay ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kaya maraming salamat sa programang ito at huwag tayong magsawa. No, huwag tayong magsawa. Maging matibay lang tayo sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. No? At hindi tayo pababayaan ng Diyos. Maraming salamat. Sir Sir Rudy, Amen. short final encouragement. Yeah. Mga tatay, ibalik natin yung sweetness ng ating pamilya sa Yeah. pamamagitan ng magandang komunikasyon sa ating mga anak. Nung mga bata pa sila, kinakausap natin, maganda, masaya. Yeah. Wala yang pagbabago, umidad man sila, madagdagan man ang edad nila, tumanda man sila, panatiliin pa rin natin ang magandang komunikasyon at patuloy natin iparamdam sa kanila na may magulang sila. Amen. Mas magtitiwala sila sa atin dahil magulang nila tayo at dadalhin natin higit sila sa pagtitiwala sa Panginoon. So, wala yung edad. Alisin nyo yung edad. Bata pa o matanda na ang anak mo, mahalaga ang komunikasyon. Amen. Kung malayo man, bisitahin mo. I-one-on-one mo, napakahalaga. Dapat maramdaman niya na may magulang siya. Amen. Yan ang pinakamaganda. That's right. Huwag kalimutan, dito nabibuild ang magandang relasyon sa magandang komunikasyon. Yes. Thank you so much and God bless sa inyong And lahat. of course, tandaan natin, again, the only encouragement na ulitin ko sa inyo, talaguan natin ang communication natin sa Diyos. Because if we are always communicating with Godfathers,
we cannot deny the truth that it will always edify our spiritual life. And as God edifies our spiritual lives through our communication with Him, ano po mangyayari? It will always deliver, it will always bring us His divine influence. Sabi ko nga kanina sa Amen. talata, but that which is good to the use of edifying. Make sure that our communication, when we communicate to God, fathers, it is for the edifying. When Yeah, God amen. communicates to us, He will edify us. He will edify our lives. That He will be able to bring to us His divine influence. Ngayon, ililipat natin sa asawa natin. Ililipat natin sa pamilya natin. Ano yung dinadala natin? You see, babalik ang sweetness, babalik ang kasiyahan, babalik ang tamang communication sa loob ng tahanan natin if the divine influence is there. Yeah, amen. Kapag ka nakipag-communicate tayo na may edify, build yung structure ng asawa natin at ng ating pong mga anak, we will be able to bring the divine influence of God in our homes. At Amen. pag nangyari yan, mga kapatid, anong ba itataas sa loob ng tahanan natin? The divine influence of God. Amen. Paano nangyari yon? Through the proper biblical communication. Amen. Kaya mga kapatid, para sa mga fathers, inuulit ko, shout out to all the fathers ng North, South, East, and West Corner. Shout out to all CSI fathers. Amen. Ang pagtuunan natin ng pansin, mga kapatid, ay walang iba kundi kalaguan natin ang communication natin sa Diyos para lumago ang communication natin sa pamilya natin, Amen. sa asawa natin, at sa mga anak po natin. I hope na tulungan po namin kayo sa programa po natin, TBL Fridays. Amen. Father's episode, Usapang Lalaki po ito. Alright? Muli, maraming salamat sa inyo po pagsubaybay, sa lahat ng mga nasa comment section, sa lahat ng mga fathers na nag-comment, sa lahat ng mga fathers na nanonood. Maraming salamat po sa inyo pagsubaybay. And even to all the mothers and young people that are watching, prayerfully, we'll be able to stay safe sa holiday na ito. Wow. At siguraduhin natin, kung hindi man kayo tumitirik ng kandila, dahil di tayo naniniwala dyan, paalala lang, nawa ay naitataas natin ang Panginoon sa mga oras po na ito. Alright, muli maraming salamat sa inyo po magsubaybay. Let's keep on involving mga kapatid sa araw po ng bukas, sa mga good news class, follow-up and visitation sa mga expected first-time visitors for the first Sunday of November. First Sunday na. Tandaan natin mga Amen. kapatid. Siguraduhin natin na on the first Sunday, mapapasahin natin ang Panginoon. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you, Sir Rudy. Thank you, Sir Noel. And to our TBL staff, kay Ma'am Carmela sa ating pag-interpret, and kay Sir John and Sir Romero Service. God bless you all. Have a blessed Friday afternoon. And on top of all of this, lagi namin sinasabing, to God be the glory. Amen. So sweet. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing, keep on following me. Blessing after blessing, keep on following me. Blessing after blessing, my life is just oh so sweet. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing, keep on following me. For such a long time, I tried to find just a little peace of mind, but nothing I found seems to satisfy. No lasting peace did I find.
But when I found Jesus, something deep inside us said, searching has finally o'er. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Well, it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus, there's no doubt about it, He's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Oh, blessing after blessing, keep on following me. Blessing after blessing, my life is just oh so sweet. If you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing, keep on following me. Since I met Jesus, blessing after blessing, keep on following me.